Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga ka-Bible study. Welcome po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Martes ng gabi ng July 8, 2025. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos ay live po ang ating programa. Ang atin pong uumpisahan po ngayong segment. Unahin na po natin ang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Sa gabi pong ito ay makakasama po natin na makakwentuhan, makatalakayan po natin ay si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoon at tayo po ngayong gabi ay magkakasama. Back to you, Brother Willie. Oo, at nitong nakaraang tayo ay nakapag-live nung nakaraang Huwebes ay hindi natin nakasama si Brother Edwin dahil nagka-problema po yung internet connection po niya. Kaya ngayong gabi ay atin na pong agad na inumpisahan ang segment na Talakayan at Kwentuhan
with Brother Willie para marami tayong mapag-usapan at isama natin Brother Edwin sa talakayan, kwentuhan. Ito ang ating mga ka-Bible study. Dahil ang ating tatalakayin ay yung 3 days SPBB na ginanap dyan sa MCGI. Ang pagkakaalam ko 3 araw yan. Nag-start nung July 4, 5, and 6, kung di ako nagkakamali. Itong ating mga kasama sa ating programa, lalo sila mga closet exiters sa MCGI, alam nila yung tungkol dyan sa SPBB na yan, Brother Edwin. Opo, pamilyar na pamilyar po sila dyan, Brother Willie. Dahil yan talagang ginaganap yan sa samahang MCGI, Brother Willie. Halos 2 beses isang taon, kung di ako nagkakamali, Brother Willie. Oo, at yun po lang ating mga bago pa lang na mga viewers sa ating programa ay atin pong hihinga ng maliit na favor na kung pwede silang mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po kayong mabigyan ng notification pagka tayo po ay may mga live streaming at mayroon tayong mga bagong upload na videos. Ang ating pong schedule ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi, at kapag ka naman po Linggo, alas 9 ng umaga. Sige, Brother Edwin, tayo ay mag-umpisa na agad. Wine-welcome natin, ina-acknowledge natin ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live, merong 10 na nakaregister. At sa YouTube Live, meron pong nakaregister ngayon na 19. Yan, salamat po sa ating mga kasama ngayong gabi at kung pwede po ay ating ma-invite ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Ay yung mga nandiyan sa MCGI na mga kamag-anak natin, mga kaibigan at kakilala. I-share po natin itong link ng ating videos para sila po ay makasama po natin sa ating talakayan. Brother Edwin, ako, noong ako ay nasa MCGI pa, ang alam kong tawag yan sa pasalamat na yan, PBK pa noong araw, noong ako ay nandun pa at panahon ni Brad Eli. Ang tawag sa pasalamat na yan na 3 araw ay pasalamat ng buong kapatiran, PBK. Baka meron tayong mga kasama ngayong gabi sa Facebook at YouTube, natatandaan pa yung tawag na PBK, pasalamat ng buong kapatiran. Opo, yan po yung tawag dati, Brother Willie. PBK, pasalamat ng buong kapatiran. At mga way back 1990s, noong ako ay bago pa lamang sa samahan, ang natatandaan ko pong pasalamat ng noong 1990s, ang tawag pa pala, pasalamat ng kapatiran. Opo. Pasalamat ng kapatiran. Opo. PNK. Tapos, noong mga panahon na yun once a year. Once a year po ang pasalamat ng kapatiran. Tuwing December, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Doon pa sa lumang pasalamatan, doon sa lumulubog na subdivision, yung sa may bagong Pag-asa subdivision, sa may Gonzales subdivision. Sa may Gonzales, doon sa may San Vicente, Brother Edwin. San Vicente. Gonzales, eskwelahan po pala yan. Yes, yun yung eskwelahan. Ngayon, Barangay San Vicente. Yung barangay na nakakasakop doon. Ewan ko lang kung sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, alam pa nila yung sinasabi kong ito na
lumang pasalamatan, yung Old Central na yan. Tapos pasalamat ng kapatiran ay once a year, Disyembre, Brother Edwin, ginagawa yan. Tama po, kapatid na Willie. Oo, at nung panahon na yun sabik talaga ang mga miyembro na dumalo kasi pasalamat ng kapatiran, ginagawa yan ng Disyembre. O tapos noong mga year 2000 naman, nakalipat na roon sa bagong pasalamatan, Brother Edwin, yun, ginawa na pong pasalamat ng buong kapatiran. Opo, inaba na po ang tawag, Brother Willie. Oo, si Brother Ray Chua, ayan. Pakibasa mo nga yung kanyang message, Brother Edwin. Teka, nasaan po ba? Nasa YouTube po ba? Nasa, hindi ko po, sandali lang. YouTube. Wala kang monitor dyan. Wala po, magbubukas lang po ako. Sabi ni Brother Ray Chua, dyan po ako nabautismo, June 26, 1998. O yun, yung binabanggit natin na Old Central, yung lumang pasalamatan, lumulubog po yan sa baha, sa yung subdivision na Bagong Pag-asa subdivision sa Barangay San Vicente. Ito yung mga pagbabago sa tawag pasalamat ng kapatiran, tapos once a year po yan, Disyembre, sabi kang mga miyembro na dumalo, ngayon, nakita ni Brad Eli na pagka Disyembre talagang napupuno yung pasalamatan na yon. Kaya po noong makalipat na roon sa Barangay Sampaloc naman, yung Ad Convention Center na yan, mula sa pasalamat ng kapatiran, ang tawag na po ay pasalamat ng buong kapatiran. Naging PBK na. PBK, pasalamat ng buong kapatiran. Brother Edwin. Opo, yun po yung dating tawag dyan sa pasalamat ng pasalamat ng buong kapatiran, Brother Willie. Oo, at naging hindi na once a year. Nung umpisa, naging meron ng buwan ng Hunyo, tapos buwan ng Disyembre, twice a year, Brother Edwin. Opo, naging nagkaroon na ng mid-year pasalamat, tsaka year-end pasalamat, Brother Willie. Tama po ba? Oo. Tapos dahil kapag ganyan ng pasalamat, talagang pang kalahatan, yung mga pagtitinda, ang mga pagtitinda, nakita nilang malakas talaga, talagang blockbuster ang nangyayari, Brother Edwin. Talagang pinipilahan yung mga paninda roon sa pasalamat. Opo, Brother Will. Eto na, may mga nagsasuggest na at Brother Eli, mas maganda po siguro maging quarterly na po ang ating pagpapasalamat ng buong kapatiran. Ayan, Brother Edwin. Mas dadamihan na, Brother Will, kasi dati dalawa lang Oo. Dahil kita nila yung pasalamat na once a year, pagka naglagay ng mga paninda ubos, ginawa nilang twice a year na yung pasalamat. Ganun pa rin, talagang ubos lahat ng paninda. Yun, may mga nagsuggest, yung mga nagtitinda-tinda rin na, Brad Eli, mas maganda po siguro maging madalas na itong pasalamat ng buong kapatiran. At doon na po yung nangyari yung nag-quarterly na, Brother Edwin. Opo. Ayun. Baka mayroong mga gustong sumali sa ating talakayan at babasahin ni Brother Edwin yung inyong mga ilalagay po dyan sa comment. Para itong ating talakayan mula sa ating mga kasama, Brother Edwin, makakuha rin tayo ng kanilang mga karanasan dyan sa pasalamat ng kapatiran, naging pasalamat ng buong kapatiran. At ngayon naman wala na ako, Brother Edwin, noong ang maging tawag SPBB. Opo, na lang po yan kailan na lang po nila
yan ang ginamit na tawag sa pasalamat ng buong kapatiran, Brother Willie, SPBB. SPBB, Opo. Special Pasalamat ng Buong Bayan, Brother Edwin. Tama po. Special Pasalamat ng Buong Bayan, kaya SPBB. Ayan. Ito naman, Brother Edwin, ang aking ang aking nakita. Nagpalit-palit lang ng tawag nagpalit-palit lang ng pangalan no? Opo, ano po ba ang nasa likod dyan, Brother Willie, nung pagpapalit-palit ng tawag na yan, Brother Willie? Ano lang, kasi nga, noong buhay si Brad Eli, kailangan niya laging may bagong unawa, may bagong may bagong kaalaman. Kaya nagpapalit-palit lang ng tawag ng pangalan. Pero yun din yun. Kumbaga sa magician, Brother Willie, kailangan laging may bagong gimmick, ganun. Oo. Ngayon, ito nga, Brother Edwin, noong nag-propose na nga yung mga kasama, yung maraming mga nagtitinda rin sa pasalamat, may mga kani-kanyang pwesto. Mga kamag-anak ni Brad Eli, tapos yung malalapit kay Brad Eli. Ito na, yung pasalamat na yan, dati yung pasalamat ng kapatiran, once a year nga, Brad Edwin, at lang yon, maghapon. Opo, sisimulan po kapatid na Willie ng alas 8 ng umaga, mga alas 7, awitan, alas 8, mananalangin, hanggang alas 5 po, pinakalit, alas 6. Nung araw, ganun lang, maghapon lang ang pasalamat. Tapos naging twice a year, ganun lang din nung panahon na yon. Ngayon, nung nag-quarterly na, Brother Edwin, eto na, doon na inumpisahan yung quarterly na ang pasalamat. Tapos, nagtatlong araw na. Opo, diyan na po ipinasok yung 3 araw na pasalamat, Brother Willie. Oo. At yung 3 araw na pasalamat, may pinagbabatayan si Brad Eli noong panahon na yon at tagabasa niya ako, Brother Edwin Opo, kaya po yung mga kapatid napasunod dyan sa 3 araw na pasalamat na Bagamat yung iba po bagamat yung iba po hirap dyan sa 3 araw na pasalamat, lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral, yung mga matatanda. Wala nung labasan sila ng talatang ginamit sila napasunod sumang-ayon Oo, kasi nga may mga nagtatanong kay Brad Eli, ano po batayan para tayo magpasalamat ng 3 araw? Kasi quarterly na ang pasalamat, tapos 3 araw pa ang pagpapasalamat. Ito yung ginamit ni Brad Eli dyan, mga kasama. Exodo, Kapitulo 3 at 18. Ito, babasahin ko po. Ito yung talatang ginamit na batayan ni Brother Eli para ituro yung 3 araw na pasalamat. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto. At inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Ebreo, ay nakipagtagpo sa amin. At ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. Yan, Brother Edwin, yung batayan ni Brother Eli. Kaya may 3 araw na pasalamat ang MCGI. Kasi ang Israel, sabi ni Brother Eli, nang magpaalam kay Paraon, hari sa Ehipto, na sila'y payagan na sila'y maglalakbay 3 araw sa ilang para sila'y makapaghain ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya meron ka talagang 3 araw na paghahain ng pagpapasalamat sa Diyos, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, pero kung atin pong iintindihin yung talata, at maliwanag naman po, Tagalog naman, yung pong 3 araw dyan yung paglalakbay, hindi naman yung pagpapasalamat, Brother Willie.
Yun nga, Brother Edwin. Noong ako'y umalis sa MCGI noong 2009, 2010, nung ako ay mag-upload ng aking mga video sa YouTube, isa yan sa inuna kong punahin yung 3 araw na pasalamat ng buong kapatiran. Sabi ko, yung kakong talata na batayan ni Brad Eli, yan lang naman ng isang talata na pinagbabatayan ni Brad Eli. O yung mga kasama natin dito sa ating programa ngayong gabi, yung mga closet, mga exiter sa MCGI. Meron ba kayong natatandaang iba pang talata sa Biblia na batayan ni Brad Eli para ituro yung 3 araw na pasalamat? Sige mag-iintay po kami ni Brad Edwin. Babasahin po namin ang inyong mga comments dyan. Ito Brother Edwin, sabi ko, ang 3 araw dyan na mababasa ay 3 araw na paglalakbay sa ilam ng Israel. Hindi naman kako 3 araw na pasalamat yan Brother Edwin. Opo, maliwanag naman po yung nakasulat, paglalakbay. Ngayon, nung si Brad Eli nadinig na yung aking tutol sa YouTube, Brother Edwin. Sayang lang yung aking mga videos nung araw na wala, Brother Edwin, natanggal Opo, dahil nga po, dahil hindi naman niya kasi kayang tutulan, Brother Willie, yung iyong sinasabi at tinuturo. Ang naging, na lang ni Brother Eli, ipabura yung YouTube channel mo, Brother Willie. Yes, oo, yung aking YouTube channel na ipasasara, tapos yung mga videos ko na ipapatanggal, napapa-delete. Ito po, mga kapatid, mga ka-Bible study. 36 sa YouTube Live ang ating mga kasama at sa Facebook Live po ay 15. Kahit kayo po ang bumasa, ang mababasa po ditong 3 araw ay paglalakbay sa ilang ng Israel. Hindi po 3 araw na paghahain ng pasalamat, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, nung si Brad Eli madinig niya yung aking tutol, yung aking argumento, ang natatandaan kong sagot na lang ni Brad Eli bakit ka ba nakikialam sa amin? Ito gusto namin. Yan po yung sinabi niyang ano ba pakialam mo? Ito gusto namin, sabi. Mind your own business, sabi niya. Oo. Yun ang natandaan ko na lang sagot ni Brad Eli nung siya ma-checkmate ko dyan. Noong siya masukol ko dyan sabi ni Brad Eli, ano ba pakialam mo? Ito gusto namin. 3 araw. Wala ka na ikaw pakialam sa amin. Sabi ko, Brad Edwin, ba't ka ako nung araw si Brad Eli nakikialam sa iba't ibang mga relihiyon, di ba? At sabi ni Brad Eli, ito talaga ang trabaho ko. Ang makialam sa mga relihiyon. Tapos nung siya na ang napakialaman, Brother Edwin, nang pinupuna ko na yung 3 araw na pasalamat ng buong kapatiran. Noong alam niyang siya'y nasukol, na ang 3 araw dyan paglalakbay sa ilang ng Israel, hindi naman 3 araw na paghahain ng pasalamat. Sabi na lang ni Brad Eli, ba't ka ba nakikialam sa amin? Ano ba pakialam mo? Parang bata na lang si Brad Eli na sumagot ng ng pabalang. Kasi nga po, Brother Willie, natutulan niyo yung kanyang ang kanyang imbento na batayan ng 3 araw na pagpapasalamat. Oo, alam mo, Brother Edwin, ewan ko lang kung yung mga kasama natin naranasan nila pagka 3 araw na pasalamat sa Apalit, Pampanga, yung sila mangungupahan ng kwarto doon, Brother Edwin. Opo, meron pong mga doon mga parang transient house pagkapasalamat, pwede ka mag-rent. Oo, ewan ko lang kung hanggang ngayon meron pa rin ganyan kasi matagal na 2000
pa ako umalis. 2009 pa ako tumiwalag dyan sa MCGI eh. Baka meron tayong mga kasama rito na pwede silang mag-share ng kanilang mga karanasan na pagka 3 araw na pasalamat sa Apalit sila mangungupahan din ng kwartong matutuluyan doon, bahay na paupahan. Kasi nung panahong na nandiyan pa ako sa MCGI, Brad Edwin, ang alam kong presyuhan mga 6,000 Brother Edwin, sa 3 araw. Opo, lumalagay parang 2,000 isang araw, Brother Willie. Yes, oo, talagang kumikita yung mga doon, yung mga kapitbahay doon na may mga kwarto na paupahan, Brother Edwin, para yung mga miyembro sa MCGI hindi na nga sila magbabalik-balik pa kung sila sa Maynila pa, Brother Edwin. Yun, alam ko kumikita talaga yung mga may doon, may mga paupahan. Sana yung ating mga kasama, babasahin po namin yung inyong mga comment, para naman po kayo kasali dito sa talakayan. Magbigay po kayo ng inyong karanasan. Doon sa 3 araw na pasalamat na mangungupahan yung mga dumadalo sa pasalamat, handang magbayad ng mga 6,000 piso, Brother Edwin. Lumalabas nga 2,000 isang araw. Wala pa doon yung iyong gagastusin para sa pagkain, Brother Edwin. Opo, pa lang yun? Yung tutuluyan pa lang yan, Brother Willie. Tutuluyan. Ngayon, sa pagkain pa lang, Brother Edwin. Kasya ba 1,000? 1,000 pisong baon mo para sa 3 araw, Brother Edwin? Ay, hindi po kakasya, Brother Willie. Medyo mahal din po ang paninda doon, Brother Willie. Yun nga, Brother Edwin. Noong yan punahin ko, sabi ko, mabuti pa kako ang SM. Pagka may 3-day sale, nag-o-offer ng discount. Diba, Brother Edwin? Tama po. Oo, kaya ang mga tao dumadagsa sa SM pagka meron silang mga sale. Sale. 70% discount, 50% discount, diba? Opo, talagang dadayuhin yung, Brother Willie. Itong MCGI, pagka nag-3 araw, na pasalamat, wala namang discount, Brother Edwin. wala nang discount, Brother Willie. Lagas pa yung miyembro pag-uwi. Ayan. Meron kayo tayo babasahin. Nathaniel Orzales. Ganoon po kami noon. Naupa kami ng bahay, ubos pera. 20 years po ako diyan. Exit na ako. Yan, Brother Edwin. Meron ka na ba dyan monitor? Opo, galing po yan kay Nathaniel Orzales. Pagka merong mga comment, ikaw na magbasa, Brother Edwin, Sige po, Brother Willie. Sige, yung iba pa pong gustong mag-comment dyan, welcome po at babasahin po namin ni Brad Edwin. Para kayo po'y kasali dito po sa ating talakayan at kwentuhan. Di talagang, Brother Edwin, yung sinasabi natin dito, hindi natin gawa-gawa. Hindi ito imbento. Talagang, sabi nga noong Brad Noli Molero, yung tinanggal ni Brad Eli sa pagka-MIC. Na ngayon binalik naman ni KDR. Tinan mo, Brad Edwin, paano magka-frequency si Brad Eli at itong si KDR? Magkaiba sila ng ng kanilang mga prinsipyo Para kay Brad Eli, yung Noli Molero hindi na dapat pang makabalik sa pagiging ministro, sa pagiging manggagawa. Nung mawala si Brad Eli, ito naman, binalik naman ni KDR itong si Brad Noli Molero. Ba't ko ba siya naaalala? Kasi, sabi ni Brad Noli Molero, yun kabiruan ko rin ng araw Ang mahilig yung magsalita ng para patutuhanin sinasabi niya. Ito ikang sinasabi ko, true to life. Brad Edwin, true to life. Opo, Brother Willie, basahin lang natin itong nagpadala ng comment sa YouTube. Sige. Galing po kay Jobs Teus. Ang hirap-hirap po talaga ng inabot ko dyan. 3 days na pasalamat sa Apalit. Ang dahil sa hirap na mag-CR, uminom na agad ako ng
diatabs or Imodium kahit hindi ako nagtatae para hindi Ayan, parang kulang. Putol. Opo. Sige po, tuloy niyo po yung inyong at mabasa po ng buo. Ayan, Brother Edwin, si Brad Noli Molero, yun ang kanyang paboritong linya, True to Life. True to Life. Yan. Ang ating pinag-uusapan dito totoo talagang nangyayari sa tunay na buhay, no? At ito kang si Jobs Teos. Alam niya yung 3 araw pahirap pang mag-CR, Brother Edwin, di ba? Oo, Brother Willie, hindi lang po yung tindahan ang pinipilahan niyan, Brother Willie. Pati yung CR, pinipilahan. At pinag-aawayan. Nag-aaway-away ang mga miyembro para makapag-CR lang, di ba, Brother Edwin? Opo. Yun nga ang karanasan, Brother Edwin. Unang araw pa lang ng pasalamat, ang mga CR, wala ng tubig. Out of stock na ng supply ng tubig, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, dahil talagang Brother Willie, kasi hindi naka-design sa ganung talaga yung pasalamatan natatlong araw na may mga tao na i-accommodate, hindi hindi siya nakaganon. Even nga yung kanilang electrical supply, yung galing sa Spilap ko ba yun or anong madalas pumuputok yung fuse nila dahil nag-overload yung yung transformer, Brother Willie, dahil hindi talaga fit Ayan, Brad Edwin. Basahin mo na ulit. Meron siyang pahabol yung si Brad Teos. Basahin mo ulit yung kanyang mensahe. Ayun, kahit daw hindi siya nadudumi, Brother Willie, umiinom na siya ng diatabs at saka Imodium para lang hindi ako gumamit ng CR. Ang naging resulta, nasira ang aking immune system dahil kinontra ko ang naturalesa ng aking katawan. Ayun, nagkasakit pa yung kapatid, Brother Will. Oo, para lang siya hindi gumapit ng CR, umiinom na siya ng diatabs, ng Imodium, di ba? Para makontrol yung tiyan niya sa pagdumi, no? Inuunahan niya Brother Willie, para kung gusto sumakit yung tiyan niya, may gamot na kagad. Oo. Ayan. Ito nga ang ating pinag-uusapan na sa aking Brad Edwin, ito pa rin nagpapatuloy kasi 3 araw pa rin pasalamat no? Opo. Hanggang ngayon, Brother Willie, 3 araw pa din ang kanilang pasalamat. Yung aking nga pong kasamahan sa trabaho, 3 araw kong hindi nakita dahil SPBB daw nila, Brother Willie. Yung kasama mo sa sa trabaho, no? Dahil miyembro nga ng MCGI. Opo. Di 3 araw na yun hindi wala yung sale, wala yung pagre-report sa office, Brother Edwin. Ang nangyari doon, Brother Willie, 3 araw nang hindi kumita. Ano pa yun? Nahut-hutan pa yun, Brother Willie. Ngayon, sige, at meron pang Channel S na nag-comment, Brother Edwin, sige. Sige po, galing po kay Channel S, naalala ko po na kapag umuwi ng una o sa ikalawang araw ng pasalamat, i-announce sa mga magsisiuwi na wala sa kanila ang proteksyon ng Diyos para bang madidisgrasya kapag umuwi ka. Brother Willie. Yun nga, meron pang pananakot. para yung mga miyembro tapusin ang pasalamat at wag umuwi. Ayan. May nagtatanong naman, bakit po natanggal si Brad Noli Molero? Molero, hindi po Bolero. Pero tama rin po, mahusay din mambola yun. Pagka si Brad Eli nakausap nun si Brad Eli sabi niya, ito na naman kasi Brad Noli. Ang tawag din ni Brad Eli si Karaingan Karaingan. Dahil dumadaing lagi. Laging dumadaing. Karaingan. Ito po ang alam ko kaya po siya natanggal sa pagkaministro dahil noong
eleksyon, Brother Edwin. Alam ko, tumakbo siya sa pagiging, congressman, parang party list, ganon. Sa nakarating sa aking balita, may mga hinahanap si Brad Eli na pera, Brother Edwin. Hindi maipaliwanag kung saan napunta yung mga hinawakang pera nitong si Noli Molero. Yun ang nakarating sa aking impormasyon. Kaya si Brad Eli ay nagdesisyon na siya alisin, tanggalin sa pagkaministro. At sabi ni Brad Eli, hindi na pwede makabalik yon, Brother Edwin. Opo, mahigpit na ipinagbili ni Brother Eli na yan hindi na pwedeng magkaroon ng tungkulin sa loob ng iglesia, Brother Eli. Oo, pero nung mamatay si Brad Eli, ang nangyari, si KDR, tinanggap uli itong Noli Molero, inactivate niya uli at ginawa pang bautisador. At yun nga, naging aktibo na uli sa pagiging ministro. Sabi ko nga, papaanong si Brad Eli saka si KDR, sabi ng mga fanatics ay magka-frequency. Magkaiba nga ng prinsipyo yung dalawa. Si Brad Eli, hindi na pwede si Molero na maging ministro. Kay KDR, pwede pa, Brother Edwin. Isa lang ang nakikita ko dyan, Brother Willie. Ano yun? Talagang itong si KDR, masuwayin talaga sa uncle niya. Talagang hindi marunong sumunod, Opo. Ayan. Brother Edwin, meron pang isang pumasok na comment. Pakibasa mo. Opo, galing po kay James Lop. Dahil mahirap ang sitwasyon sa pasalamatan sa Apalit. Kaya yung iba, mas gusto na lang dumalo sa hook-up sa mga coordinating center sa 3 araw na pasalamat. Yan. Yung sinabi na yan ni Jim Lopes, doon na lang dumadalo sa hook-up, coordinating center. Napansin ni Brad Eli na ganun nga nangyari. Lalo noong nasa abroad na si Brad Eli, tapos may mga satellite na ginagamit sa mga coordinating center sa mga division, Brad Edwin. Opo. Kaya ang naging instruction ni Brad Eli, naging order niya, lahat ng mga coordinating center, isasara yung mga gamit na satellite, Brad Edwin. Opo, ibig sabihin, hindi na po pwedeng dumalo ng pasalamat sa mga nearest coordinating centers, Brother Willie? Dapat magpuntahan sa Apalit. Talagang dumalo doon. Kasi ang nangyari, tinamaan kasi yung mga paninda, Brad Edwin, hindi napapaubos noong ang mga miyembro doon na lang sa mga coordinating center nagpupuntahan para sa satellite. Doon na lang sila mag-hook up. Alam mo ba, Brad Edwin, ang nangyari dyan yung mga miyembro ginisa sa sariling mantika. Paano ba, Brother Willie, yung ginisa sa sariling mantika na yan? Kasi noong si Brad Eli nasa abroad na, ito ang sinasabi nila, Josel, yung mga nagsasalita sa pasalamat, mga kapatid, napag-iiwanan tayo dito sa Pilipinas kasi ang kapatid na Eli nasa abroad. Hindi natin napapanood yung kanyang mga Bible exposition doon. Para ang mga nasa Pilipinas ay ma-monitor pa rin si Brother Eli, maganda makapaglagay tayo ng mga satellite sa ating mga division, sa ating mga coordinating centers. Para pag si Brad Eli may mga Bible exposition, tayong mga nasa Pilipinas, namomonitor pa rin natin si Brad Eli. Galing Oo. Yun ang papasok nila Josel nung panahon na yon. Yun ang matindi nilang kampanya, Brother Edwin. Opo. Kaya ito naman ang nangyari, yung mga division, nagpundar ng mga satellite. Natatandaan mo yung mga malalaking palanggana, Brad Edwin? Opo, nasa mga bubungan ng mga coordinating center, Brad Edwin. Oo, at di ba dito sa Balagtas, Bulacan, nakita natin ang laki noong satellite dyan, na nilagay. Meron po, doon sa Baliwag, sa Piangeles, Brother Willie, meron din. Oo, nakita natin na kinalawang na lang dahil hindi na ginagamit. Opo. Alam mo ba ang gastos dyan para makapagpundar ng isang satellite dish na yan?
Magkano po ba, Brother Willie? Yan. Si Brad Mel naman ng tao na na nangongontrata. Yung AdPro naman nung panahon na yon, mga nasa 30,000, Brother Edwin. Medyo may halaga din po pala, Brother Willie. Yes, 30,000. Sa Quiapo, nung ako ay magtubingin-tingin sa Quiapo, meron ako nakita, mga ganon din, Brother Edwin. Ang halaga lang nasa 12,000 lang. Abay, tubong lugaw pala sila ng Brother Willie. Oo, Brother Edwin, yan ang na-discover ko dyan. Ang kanilang sinisingil sa mga division, yung mga magpapakabit ng satellite, 30,000 per satellite. Samantalang sa Quiapo, meron akong nakita noon 12,000 lang ang halaga, Brother Edwin. Sobra pa sa kalahati ang tubo, Brother Willie. Ayan. Dapat pala sa mga ini, hindi KNP ang tawag, dapat pala mga commissioner. Yun. Si Bernard Amado, may message pakibasa mo nga, Brad Edwin. Hindi ko po pa nakikita dito sa aking monitor. Sa Facebook naman to Facebook. Wala kang Facebook dyan. Wala pong Facebook. Ako na babasa. Bernard Amado, nalulungkot po ako dahil dati magkakasama po tayo. 19 years po ako dyan bago ako umalis. Dahil lang po sa pagtatanong ko sa Great Tribulation na pabago-bago ang turo ni Brad Eli. Noong di po masagot ng maayos ang tanong ko sa pasalamatan, ay ipinahiya ako ni Brad Eli at suspended po ako. Di ko matanggap na magagawa ni Brad Eli yon sa isang nagtatanong na kapatid. Kasi yung tanong nyo kapatid, yan ang kahinaan ni Brad Eli. Pagka ang mga tanong tungkol sa eschatology, tungkol sa mga huling araw. Kasi pag sinabing eschatology, study of the end times. Diyan mahina si Brad Eli, yan ang kakulangan niya. Talaga namang yung malaking kapighatian na yan nagbago-bago na nga ng turo, ng stand. Pero nung bandang huli, inadapt ni Brad Eli, kinopya ni Brad Eli yung stand ko dyan, kapatid na Bernard Amado. Kasi 2016, noong si Brad Eli ay magbago na ng posisyon, sabi ni Brad Eli, yung palang malaking kapigatian, hindi mararanasan ng mga Kristiyano, ng mga nasa iglesia. Kasi napakinggan na ako ni Brad Eli yung mga tutol ko, yung aking mga argumento. Para wag na lang mahalata na nangopya sa akin si Brad Eli, sabi ni Brad Eli, kasi yung palang malaking kapighatian, Sister Luz, yun pala mangyayari pagkatapos na ng 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Naloko na. Magaling mangopya, Brother Willie. Oo, kasi yung malaking kapighatian na yan, maraming sinirang buhay si Brad Eli dyan. Kasi yung mga estudyante hindi na nagtapos ng pag-aaral. Tapos hindi na nag-asawa yung mga binata at dalaga kasi pinagbawalan ni Brad Eli mag-asawa dahil mahirap daw ang buhay ng may asawa, may anak sa panahon ng malaking kapighatian. Tapos nung 2016 binitawan ni Brad Eli yung tungkol sa malaking kapighatian. Kaya pati yung pasalamatan, Brad Edwin yung convention center sa Apalit, Pampanga. Kaya yun pinundar. Para nga sa malaking kapighatian. Nung matutulan ko na yung malaking kapighatian ayun na. Ang ginawa na lang nila nag-renovation na lang noong pasalamatan. At ang sabi ni KDR, ihahanda na lang yon para sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Naloko na. Ayun, ang dyan, Brother Bernard Amado. Talagang ganun po si Brother Eli. Pagka po yung nagtanong sa kanya medyo nakakaintindi sa Biblia, talagang si Brad Eli iba ang magiging kilos niya.
Yun lang, brother, yung upload ng kanyang video, birthday concert, Brother Edwin. Ayo ba? Giovanni Ayo. O yun, in-upload niya yung video ng birthday concert ni Brad Eli. Akala nung Brad Giovanni Ayo, matutuwa si Brad Eli kasi buong mundo mapapanood yung birthday ni Brad Eli eh. Sabi, sa halip na matuwa si Brad Eli, nagalit pa rin sa nag-upload ng video ng birthday concert. Kasi ba't hindi magagalit na bulgar yung pamimera na ginawa nung mga nandoon sa birthday concert, Brad Edwin? Tama, Brother Willie. Tsaka nakita, Brother Willie, kung sino yung katakatabi niyang palagi eh. Yes, oo. Na lahat noong mga babati ng happy birthday kay Brad Eli, maghahandog ng kanta para kay Brad Eli, kailangan magbigay ng dolyares, Brother Edwin. Dollars ang usapan doon sa birthday concert na yun. Brother Willie, pagka parang bidding, Brother Willie, ang nangyari. Pag mababa ang bid mo hindi ka makakapag bidding talaga, Brad Edwin. Kaya yun kay Brother Bernard Amado, yung nangyari sa inyo talagang meron din pong mga iba ganyan din po ang naranasan na hindi nila inaasahan na gagawin sa kanila ni Brad Eli yun. Sa akin lang po matagal kaming magkasama. Yung ginawa sa akin ni Brad Eli na yun na yung aking mga anak ilayo sa akin Ilang taon ko na hindi nakikita yung dalawang anak ko. 16 years na po. Oo, talagang ganun Hindi kasi totoong mangangaral na sugo ng Diyos si Brad Eli. Yun po ang diyan, katotohanan diyan na kayang gawin ni Brad Eli yung mga hindi natin ine-expect kasi hindi naman siya totoong sugo ng Diyos. Pasensya na dyan sa mga ibang exiter na hanggang ngayon si Brad Eli sugo pa rin ng Diyos sa kanila. Si KDR lang hindi sugo. Brad Edwin. Opo, ganyan po yung ibang ng exiters Basta sa kanila, hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pwedeng sabihin against brother. Pero pagka kay kuya, okay lang. Okay lang sa kanila. Ngayon, mabalik tayo dun sa satellite, Brad Edwin. Di pasok na yung mga miyembro, bilihan sa mga division ng mga satellite, no? Opo. Naglagay sa mga coordinating center sa mga lokal. Noong humihina na yung mga bentahan sa pasalamatan sa Apalit, Pampanga. Eto na order ni Brad Eli. Isara lahat ng mga satellite na yan sa mga division at papuntahin sa pasalamatan sa Apalit, Pampanga. Brother Edwin. Humina pala ang koleksyon, Brother Willie, ang negosyo. Maraming mga hindi na napapaubos na paninda kasi nagmo-monitor na lang, naghuhook up na lang sabi ni Brad Eli, isara na yan, yung mga satellite na yan. Ang ibig ko sabihin, napagkakitaan nila yung satellite, Brad Edwin. Opo, pagkatapos ipundar ng mga kapatid, tulong-tulong yung mga kapatid sa division, pagkatapos na maipundar, nagamit lang sandali, kumbaga sa Brother Willie, ipinace out agad. Kaya ganun talaga ang nangyari dyan. At sabi ko nga 30 mil ang kanilang kontrate nila Mel Tapos nung ako'y nakapagtanong-tanong sa Quiapo 12 mil lang pala, brother. Negosyo talaga, pati ba naman ganun negosyo pa. Ngayon, balik tayo dun sa 3 araw na pasalamat. Talagang pahirapan. Kasi kaya naman talagang sinadya ni Brad Eli gawing madalas na yung pasalamat ng kapatiran. Quarterly na, tapos 3 araw pa, Brad Edwin. Kasi talaga namang ang motibo dahil sa negosyo Brad Edwin. Opo. Maliwanag kasi negosyo yung na yan, yung pasalamat na yan. Kaya ang naging ni Brad Eli, diskarte dyan,
maglitaw ng batayan sa Biblia na noong aking punahin, Brad Edwin. Ako lang naman na nakapuna nun Brad Edwin. Opo, wala naman pong ibang Wala naman pong ibang pwedeng pumuna kay Brother Eli, kundi ikaw lang, Brother Willie. Oo, kaya si Brother Eli nagulat Noong dati kasi pinababasa niya sa akin yan. Pinabasa ko naman. Di nabibigyan paliwanag ni Brother Eli na 3 araw yung paghahain sa Diyos diyan ng pasalamat ng bayang Israel. Noong ako wala na sa MCGI, binalik ko kay Brother Eli yung talata na yan. Sabi ko, ang nakasulat diyan na 3 araw na paglalakbay, hindi 3 araw na pasalamat. Yun nga, si Brad Eli, noong napipiko na sa akin, sabi ni Brad Eli, ano ba, pakailan mo, ito gusto namin. Pero sa totoo lang, Brother Willie, yung pasalamat kaya na naman ng isang araw lang Oo, kaya naman talaga. Dahil, di ba, noon ngang araw uumpisahan ng umaga, tapos matatapos na hanggang mga alas 5, hanggang alas 6, pasalamat na kapatiran. At tayo mismo, di ba, Brother Edwin, yung ginagawa natin, di ba tayo nagpasalamat noong June 29? Inumpisahan natin ng alas 8 ng umaga. Natapos ng alas 4 ng hapon Brother Edwin. Tama po. Kasi Brother Willie, wala naman, hindi mo naman inuutay-utay yung paksa na na babasa ka ng 3 talata, magbe-break ng mga 2 oras, ganyan. Oo. Tapos babasa uli, tapos magla-lunch ng mga 2 oras uli. Tapos merienda, 2 oras uli. Oo. Yun, doon pa lang Brother Willie, 6 na oras na Kalahating araw na na-consume mo. Oo. Ganun nga si Brother Eli. Para nga mapahaba niya yung pasalamat, yung 3 araw na yan. Sa 3 araw maglalagay si Brad Eli ng tanungan portion, Brad Edwin. Opo, ayan. Yan pinaka longest hours na nakukonsumo, Brother Will. Oo, 2 oras, 3 oras ang talagang binibigay ni Brad Eli para makapagtanong yung mga miyembro. Na ngayon, Brad Edwin, yan ang hinahanap-hanap ng mga nasa MCGI. Yung araw ng pagpapasalamat ng kapatiran, SPBB. Wala na yung pwedeng makapagtanong ang miyembro dito kay KDR ngayon, Brad Edwin. Yun nga po talaga, Brother Willie. Unang-unang, kumbaga sa ni Marcos, Brother Willie, yung presidential decree na bawal akong tanungin. Yes. Yun ang kanyang, yung kanyang pag-upo, yun ang kanyang inilatag na dapat masunod. Walang pwedeng magtanong. Kaya pala, Brad Edwin, ito ngayon ang aking nakita. Kaya pala ang mga videos ngayon ni Brad Eli sa website, sa internet, hindi na available. Bakit po? Naging private Kumbaga ay hindi na magkakaroon ng access ang publiko sa mga lumang videos ni Brad Eli sa website nila. Ibig sabihin, hindi gaya po dati, Brother Willie, i-search mo lang yung Brother Eli, lalabas sa lahat yung video ni Brother Eli. Yes, kaya nga itong si KDR, napagsabihan siya ng mga exeter, napakasinungaling mo. Sabi mo ay hindi naman ka nabawasan ng pangangaral, nadagdagan pa. Asa na kayo mga videos ni Brad Eli, tinago mo na. Kasi ba't hindi itatago ni KDR, Brad Edwin, yung mga videos ni Brad Eli? Nandun yung mga videos ni Brad Eli, nagsasalita siya na pagka ang pastor ay hindi nangangaral, hindi natatanong, manlulokong pastor yon, Brad Edwin. Opo. And even yung video din ni KDR nung araw, Brother Willie, na siya malakas ang loob maghamon sa mga pastor, magpatanong. Kasi nandun pa si Brad Eli. Ngayon wala na. Kumupas na yung tapang niya, Brother Willie. Kasi yung tapang ni KDR nung araw alam ko naman yan, nanghihiram lang ng tapang niya sa uncle niya nung araw Oo. Kaya lang siya malakas ang loob na maghamon ng debate, diskusyon, kasi may ilalaban siya yung uncle niya. Opo, meron siya isasabong, Brother Willie. Pero noong si Brad Eli nawala,
Oh, eto na agad si KDR. Unang araw pa lang ng pagsasalita. Talagang napaplastikan ako ng husto, Brad Edwin. Talaga, Brother Willie. Oo, yung bang boses niya talagang mababa na hindi na tumataas, 'di ba? Tapos bumagal na yung pagsasalita, parang si Kuya Cesar na, Brad Edwin. Mabagal na, mabagal. Oo, at sabi nga nitong mga dumalo ng SPBB nila, ay mga closet, talaga daw nakakatamad pakinggan si KDR ngayon kasi walang kabuhay-buhay magsalita. Ito wala ka pa matututunan, Brother Willie. Oo, ito nga ang ginawa ni KDR, wala ng Bible exposition, ang pinalit niya mga concert, Brother Edwin. Opo, ang madalas ngayon, Brother Willie. Oo, yan ang wala nang katigil-tigil. Sabi noong kapatid ni Mel, wala na pong katigil-tigil to mga kapatid, itong mga concert na ito. Opo, dire-diretso na po ito, tuloy-tuloy na po ito. Tapos, ang nakita nila, yung kanilang pasalamat, naging variety show na lang, Brad Edwin. Parang naging Itbulaga na lang. Opo, parang naging Brother Willie, noontime show. Noontime show, oo, na pag si KDR pumupunta ng ibang bansa, akala mo mayroon talagang gawain na yung panlabas, yung mga hindi miyembro sa iglesia, yun ang kanyang haharapin. Hindi Si KDR hanggang sa loob lang talaga siya. Sa miyembro lang na kaya niyang utuin. Yun lang ang gustong harapin ni KDR. Magpapalaro siya nung tungkol sa name, that tune. Halimbawa, yung kanta, Brad Edwin, huhulaan mo kung ano ang pamagat, title noong kanta, di ba? Tama, Brother Billy. Mahina lang din makahalata yung mga miyembro, Brother Billy. Oo. Bakit mo sinabing mahina lang makahalata? Niluluko na lang kayo ni KDR. Hindi naman ganyan ang pangangaral ni Brother Eli nung araw. Nililibang-libang na lang sila, no? Oo, nililibang nyo lang. Inuubos nyo yung oras. Tapos badahuli, kuko kayo abuloy. Oo. Ayan, nagpapalaro si KDR nung parang Pinoy henyo, yung Family Feud. Di ba? Ganon ang mga datingan, Brother Edwin Tama, Brother Willie. Tapos lalagyan ni KDR noong munting pangarap. Yung parang pang-wish ko lang, Brother Edwin. Opo. Talagang ang dating Brother Willie, public service Oo. Baka bandang huli, gayahin na rin ni KDR yung sa Itbulaga Sugod. Oo, saka yung project ng Itbulaga, yung plastic para sa gagawing silya, gano'n, di ba, no? Yung mga mangongolekta ng bote ng Coke 1.5 tapos ipapalit ng mga puan, batya, gano'n, Brother Willie. Yes, oo, gano'n. Tapos si Bossing Vic yung para sa mga estudyante, isang papel, isang lapis, gano'n, Brother Edwin. Hindi malayo yun, Brother Willie. Oo. Kasi gusto nga niyang mag-artist Diba? Ang ating nakikita, Brad Edwin, yung 3 araw na pasalamat na walang batayan sa Biblia, pinagpatuloy ni KDR. Kasi, yung 3 araw na yon, negosyo kasi yon, Brad Edwin, negosyo. Opo, ang pinagpatuloy, Brother Willie, yung negosyo, hindi yung pasalamat. Oo, yung talagang para sa Diyos, na pagpuri sa Diyos. Pati nga paksa, Brad Edwin. Ang paksa ni KDR, doon pa rin, pag-ibig. Pag-ibig pa rin, Brad Edwin. Yan yata ang kanyang minaster, Brother Willie, na paksa, pag-ibig Kaya lang, Brad Edwin, meron ako nabalitaan, yung isang miyembro nila, si Juan Lu. Yung, puppeteer ba yun? Puppet master. Opo. No? Nagbebenta ng kanyang mga gamit dahil parang meron siyang medical expenses na kailangan. Ibig sabihin, Brother Willie, para matugunan yung kanyang mga pangangailangan, pambili mo, bebenta siya ng kanyang mga gamit, Brother Willie. Yes. Doon naman ngayon nasisilipan si KDR na bakit gano'n? Bakit si Juan Lu, miyembro ng MCGI na ngayon
mayroong pangangailangang medikal, eto at nag-o-online selling, binebenta yung kanyang mga gamit, bakit hindi matulungan ni KDR? Nagtuturo siya ng pag-ibig, Brad Edwin. Ganyan nga ang nangyayari, brother. Kasi Brother Will, ang pag-ibig kasi sa kanila, ang ibigin na yung nasa yung mga hindi kapatid eh. Oo. Pagka ikaw ay kapatid na, wala ka nang, hindi ka na dapat ibigin. Yun nga di ba kaya si KDR ang mga pulis, mga sundalo ang talagang yung suporta niya doon nakabuhos, Brad Edwin. Tama, Brother Willie, yung aking huling narinig na balita. Diba nung nakaraan nag-donate siya ng patrol car doon sa Orani, Brother Willie. Oo. Kung saan nakatayo yung KDR camp. Aba, nung hindi lumipas ang isang buwan, Brother Willie, nag-donate na naman ng bago. Oo. Patrol car. Para naman sa Morong. Oo. Kasi sa barangay. Yung Morong Beach. Oo, Brother Willie. Oo. Ibig sabihin, kaya si KDR rin nilalargahan niya yung pulis, barangay, kasi nandun ang negosyo niya. Tama, Brother Willie. Siyempre, may kapalit yan. Meron siyang pagka nagka-problema doon sa beach, may mga re-responde agad na pulis, mga barangay, dahil sponsor ni Kuya yan ganyan. Oo. Ang ano natin dyan, Brad Edwin, yung mga pera na pinambili para dyan sa mga patrol car na yan, hindi naman galing sa bulsa ni KDR yan Opo, galing sa mga kapatid niya, Brother Will. Galing sa mga miyembro. Bagamat si KDR, kumikita yung kanyang YouTube channel, di ba, Brad Edwin? Opo, pero Brother Willie, parang andinig ko siya lang sa kanyang sarili lang yung Brother Willie. Oo naman, kaya nga yung ibang mga artist nagrereklamo yung di ba yung wish bash nila na nandoon yung mga singer, mga artist, di ba? Kumakanta. Maraming mga viewers yon. Kumikita yung YouTube channel. Tama po. Ngayon, merong isang artist na nagpahayag ng kanyang saloobin na dapat magkaroon ba lang ng royalty yung artist dyan, yung singer dyan na kaya nga pinanood yung YouTube channel yan dahil doon sa mga artist dahil sa mga singer, di ba, Brad Edwin? Opo, kaya nakahatak na maraming views dahil yung guest sikat at saka kilala, Brother Will. Oo, yun ang nangyari doon na nagrereklamo yung isang nabalitaan ko na kumikita yung YouTube channel pero yung artist hindi naman naaalala na bigyan, Brother Edwin. Kasi Brother Willie, parang ang lumalabas sa ganyan parang ikaw pa ang may utang na loob sa kanila dahil ikaw binibigyan nila ng oras para ikaw i-promote mo yung kanta, yung personality mo. Kaya kung abutan ka ba nila, Brother Willie, lang yun? Pang gasolina, pang merienda, pabili ng pasalubong, ganyan. Pero hindi talaga yung tamang bayad doon sa isang artist, Brother Willie. Ngayon, Brother Edwin, may mga pumapasok dito sa YouTube. Pakibasa mo nga yung tungkol sa pasalamat na pinag-uusapan natin. Po, noong 2001, galing po kay Boeing 747. 2001 po ako na anib. Diyan, grabe po ang init diyan sa pasalamatan, ang hirap pa magbanyo. Makarating ka sa CR, ang sama na ng amoy, Brother Edwin. Ayun. Ito pa, Brother Edwin, ang natatandaan ko diyan sa tubig ng CR. Di nung panahon na yun sobrang mainit, di ba? Mainit ang panahon. Malakas ang bentahan ng sa malamig. Opo. Yung mga sago-sago, di ba, no? Yung ibang mga nagtitinda kumbaga dahil maraming mga bumibili, ang ginawa yung tubig na ginamit doon sa kanyang sa malamig, kinuha sa tubig sa CR, Brad Edwin. Naloko na. Naloko na.
Ayan, Dati. maraming Brad Edwin, talagang nasira ang tiyan. Maraming mga doon. Talagang dahil yung tubig na ginamit galing sa CR eh. Talagang ganun talaga sasamaan ng tiyan yung Brother Will. Dahil ang nakakaalam lang na ini galing sa CR yung nag-igib ng Brother Will. Yun, Brother Edwin, ang napag-uusapan natin na tayo nagto-throwback lang doon sa ating mga naging karanasan sa MCGI nung tayo nandyan pa. 3 araw na pagpapasalamat na talaga namang Brother Edwin, hindi lang ikaw pagod ang isip mo, pati katawan mo pagod din, di ba, no? Opo, Brother Willie, kasi 3 araw kang hindi makakatulog komportable. 3 araw kang hindi makakakain ng maayos. Ba't hindi ka sasamaan ng pakiramdam? Hindi ka makapag-CR, magtitiis ka na wag ka na gumamit ng CR, di ba? Tama po. Oo. Tapos yung tutulugan mo Brad Edwin, doon lang sa bleacher. Malamig yung bleacher, yung bakal, di ba? Opo. Malamok. Opo, tama po yan. Ang nakita ko, Brother Willie, nung araw dyan, nahirap yung mga kapatid na may anak na mga pasusuhin, Brother Willie. Oo, yung mga may maliliit na bata. Talagang yun ang mga hirap. Pero yung buhay ng mga ministro dyan, sa pangunguna ni KDR, air condition ang kwarto ng mga yan, Brother Edwin. Opo, tsaka pagkakakain, Brother Will, di ba may hinahainan pa sila ng pagkain? Oo, doon sila kumakain sa admin office at talagang ang daming masasarap na pagkain doon at sila pinagsisilbihan ng mga manggagawa doon na mga nakadamit ng waiter, waitress. Para palang mga Brother Willie, para palang mga prinsipe, Oo, talagang si KDR, hindi yan, sabi ko nga sa iyo nagmamanggagawa yan nung araw Pag dinistino ni Brad Eli yan doon sa Pasay, Makati, sa Muñoz na mga air condition, Brad Edwin. Opo, hindi po didistino sa mga mga hindi air condition na lokal. Oo, kaya nga di ba tinan mo nitong nakaraan pinagsalita niya yung si Sunny at dahil yung air condition daw sa chapel sa Apalit sira. Magkano hinihingi Brad Edwin doon? 7 million, Brother Will. 7 million, di ba? Opo. Oo, tapos hihingin sa miyembro yung 7 million. Tapos mababalitaan mo nagbigay ng air condition sa mga pulis. Naloko na. Opo. Kamusta? Balitaan nyo nga po kami, mga kasama kung ano na po ang latest update dyan sa aircon dyan sa Central, sa Apalit. Kung yan po ba okay na, nagawa na. Kasi sabi ni Kuya nung Brother Willie, kung natatandaan mo, marami pala ang nasira dito. Sino may sagot dito? Sabi niya. Oo, yun. Doon siya ngayon pumasok na yung pagsagot dyan na sinasabi sa unang Pedro 3:15, pwede namang ang ibig sabihin ganito no? Sino ba sagot? Sa ating ngayon, sa ating get together, di ba? Sino taya, Brother Willie? Sino taya? Eto, Brother Edwin, isa pang nakatawag pansin sa akin, itong kanilang SPBB, ang mga litrato ng mga artistang mga miyembro sa MCG ay ang talagang kanilang kinakalat, Brother Edwin, sa social media. Oo, kasi Brother Willie, merong bagong anib na artista sa kanila Ngayon. Oo, babae. Oo, yung babae. Oo, si Rich Pula. Oo. Rich Pula. Oo. Nando din si Soren, Saka yung isa pang babae din na artista. Sabi ko hindi ko nga halos nakilala yung bagong miyembro na babae, Brad Edwin Nang iba itsura, Biglang tumanda. Di ba nga, Brother Willie, sabi, ang kantyaw nga ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Diyan naman kay Mr. Soriani, pag napasok, magmumukha kang hilot Oo, kasi
yung rich na artista nung makita ko nakasalamin, tapos yun nga, nakadamit na ng MCGI, nagmukhang manang na agad Akala ko nga, Brother Willie, yung mga Korean, lumalabas sa mga Korean novela. Oo. Yun, sana maagang magising yun, maagang matauhan kasi yung mga tinuturo diyan sa MCGI, Brother Edwin, na yan ikaliligtas. Pagka ang babae nagpapahaba ng buhok, maliligtas yung babae na yon. Hindi nagpaputol, hindi nagpagupit ng buhok, may kaligtasan yung babae. Hindi totoo yung Brother Edwin. Tama po. Oo. Hindi aral ni Jesus Christ yun na kailangan para maligtas ang babae, magpahaba ng buhok at wag puputulan. Para maligtas ang babae, wag magsusuot ng alahas, wag magme-makeup, wag magli-lipstick, Brother Edwin. Opo. Aral lang ni Brother Eli yun. Opo, Brother Willie, napagkwentuhanan nga po namin nung isa naming kasamahan kahapon doon sa opisina, yung member nila na MCGI. Pinagsasabihan nga daw niya na yung lifestyle, yung pagkilos baguhin dahil hindi na parang awkward na, Brother Willie Bagaman matanda naman sa kanya nagsasabi. Ang sagot daw nung member ng MCGI kasi daw pag nagpantalon sila mawawala na yung kaligtasan, maiimpyerno na pag nagpagupit. Sumabat ako, Brother Willie. Kasi ako, lumalabas yan pagka maliligtas ka dahil sa mahabang buhok, dahil sa pagsunod mo sa hindi pagpapantalon. Lumalabas ka ako yan dalawa magiging tagapagligtas nila. Baka ako lumalabas yung pagsunod nila sa utos at si Jesus Christ ang tagapagligtas nila. Yun ang lumalabas ka ako dyan. Dapat ka ako, isa lang ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Amen. Amen. At yun nga, Brother Edwin, pag sinundan kita dyan, pag ang kaligtasan, gaya sa MCGI, sa mabubuting gawa, yan ang dinidikdik ni KDR, maliligtas sila sa paggawa ng mabuti. Lumalabas, sa mga kasama natin, lumalabas, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na siya inialay niya yung kanyang buhay, siya napako sa krus. Lumalabas, Brother Edwin, walang kabuluhan yun Tama, Brother Willie, hindi niya na-compensate, Brother. Oo, kasi pwede pala tayong maligtas sa ating paggawa ng mabuti. Nagpapako pa sa krus si Jesus Christ, Brother Edwin. Opo, pwede naman pala tayong maligtas by own self, Brother Willie. Yes. Kaya Brother Edwin pag-aaralan yung tinuro na yan ni KDR na natutunan niya kay Brad Eli sa paggawa ng mabuti, diyan maliligtas ang tao. Hindi po yan biblikal. Kalaban ka ni Kristo pagka yan ang iyong tinuturo. Kasi pinapawalang kabuluhan mo yung ginawa na sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Edwin. Pinabaliwala po, Brother Willie. Hindi mo ino-honor, hindi mo ina-acknowledge. At pati ang Diyos Ama, nonsense. Ba't isusugo pa si Jesus Christ para maging tagapagligtas? Pwede naman pala tayong maligtas sa sarili natin. Naloko na. Tama po. Parang kung sa madaling salita, Brother Willie, parang itong mag-ama hindi nag-isip mabuti bago nila ginawa yun, Brother Willie. Oo. Yun, pag-aralan nyo po yung punto na yon, mga kasama. Si Edong Garchi. Pakibasa mo, Brad Edwin, yung kanyang message. Sige po. Sabi ni Edong Garchi, pagtapos ng 3 araw na pasalamat, hirap, apektado ang mga tao over fatigue. Talaga, karamihan mainit na ulo at hindi maipinta ang mga pagmumukha. Ranas ko po yan sa abroad, Brother Willie.
Talagang yun na ang mararamdaman dahil sobrang pagod na eh. Talagang puyat, gutom, tapos hindi nga maganda ang pakiramdam. Kaya nga, nung buhay pa si Brad Eli, pagka talagang patapos na ang pasalamat, yung mga miyembro nandun na lahat sa gate, Brad Edwin, nakaipon, di ba? Opo, parang Brother Willie, yung parang karera ng kalab ng kabayo. Oo. Yung oras na umangat yung bakal, Brother Willie, mag-uuna-unahan na. Paano nga, gusto-gusto na makauwi, Brad Edwin, di ba? Tama po. Yun nga. Kasi nga, Brad Edwin, makikita mo na walang Kristo diyan sa 3 araw na pagpapasalamat na yan, Brad Edwin Opo, Brother Willie, dahil wala yung kapayapaan, wala yung kapanatagan, wala yung yung relax ng katawan mo, Brother Willie. Kaya ako nasabing walang Kristo kasi si Kristo kasi ang offer kapahingahan. Basahin ko po sa Mateo 11:28. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Kayo bang dumalo sa 3 araw na SPBB nitong nakaraang July 4, 5, and 6? Ito ba'y naranasan ninyo? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Tuloy. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pagka pala si Jesus Christ, Brother Edwin, na-encounter natin, ano ang i-offer sa atin ni Jesus Christ? Kapahingahan po, Brother Willie. Kapahingahan. Mapapahinga na ang kaluluwa mo, mapapahinga ang kalooban mo, mapapahinga ang isip mo. Mapapahinga pati katawan mo. Amen. Amen po. Sa MCGI 3 araw na pasalamat, meron bang kapahingahan doon o kapaguran, Brother Edwin? Brother Willie, puro hirap ng loob ang mararanasan mo doon. Oo, hirap ang loob. Nagkakagalit nga, mainit ang ulo ng mga nandoon, nag-aaway-away, tapos uuwi kang wala ka ng pera, ubos na pera mo, tapos uuwi kang basyo, wala ka namang natutunan. Wala ka namang, kumbaga, yung pinunta mo ron, hindi sulit, Brother Edwin. Opo, kumbaga sa Brother Willie, para ka lang nagsaya ng oras at saka lang. Oo, talagang pag-aaksaya ng oras, pag-aaksaya ng salapi, yung pagpunta mo sa 3 araw na yan na pasalamat sa Apalit, Pampanga, na ikay nagpunta ron para ikay makapakinig ng aral ng Diyos, matuto ka ng mga salita ng Diyos. Ang reklamo ng mga umatende, ganun pa rin, pag-ibig pa rin ang paksa ni KDR. Dapat pala, Brother Willie, yan Kung ako kay Kuya, 3 oras na lang ang pasalamat. Oo. Hindi naman papayagan 3 oras kasi yung paano yung negosyo. Paano yung mga paninda? Alam mo ba, Brother Edwin, nung araw pa, pasalamat. Nagtinda yung asawa ni KDR at yung pamilya ng asawa ni KDR noong mga poster noong F4. Nung panahong sikat pa yung F4, Brother Edwin. Opo. Di ba mahaba buhok nun, yung mga artista na yun, ng F4. Mm-hmm. Mga poster nila nagkalat sa pasalamatan. Ito yung mga miyembro, nilapitan ako, Brad Willie, hindi ba yung mga binibenta na yan na mga lalaki mahaba ang buhok, hindi ba yan labag sa doktrin tinuturo ni Brad Eli? Opo. Kasi di ba mahali sa lalaki ang mahaba ang buhok? Tama po. Yun tinatanong sa akin ng mga nakakausap ko. Sabi ko, sige ho kakot, maiparating ko po kay Brad Eli yung inyong concern. Paano po nangyari? Ito na, Brad Edwin, nung ako'y nasa office ni Brad Eli,
Pagkatapos ng pasalamat. Brother Eli, meron lang ho ako kung ipaparating sa inyo na concern ng mga kapatid. Ilan na ho ako ito nakausap ko. Ano ba yun Brother Eli? Mangyari po ako, Brother Eli, yung mga poster, mga litrato noong mga F4, nakakalat sa pasalamatan. Mahahaba buhok ng mga lalaki. Ang mga kapatid po, may mga natitisod, may mga nagtatanong, bakit daw pinapayagan nyo yun, Brother Eli? Ano po ang naging tugon ni Brother Eli doon sa mga ipinarating mo sa pamamagitan mo, Brother Willie? Sabi sa akin ni Brother Eli, kasi yun ikang si Sister Arlene, tsaka yung mga kapatid niya, nagpaalam sa akin na sila magtitinda. Hindi ko naman alam na yan pala ang kanilang ititinda, yung mga mahabang buhok na yan, na mga F4, sabi sa akin ni Brother Eli. Kumbaga si Brother Eli na sorpresa na hindi niya inaasahan, humingi sa kanya ng permission na kung pwede sila mabigyan ng pwesto at makapagtinda-tinda rin. Sabi ni Brother Eli, yung kasing si Sister Arlene saka yung mga kapatid, nakiusap sa akin na makapagtinda sila. Hindi ko naman alam na yan pala yung ititinda nila. Hamoy pagsasabihan ko, sabi ni Brother Eli sa akin. Yun ang ibig ko sabihin, Brother Edwin. Kung nung buhay si Brother Eli, nailulusot nila yung gusto nilang mangyari, di ba? Lalo na ngayon, Brother Willie. Sila na ngayon ang nakaposisyon. Eka nga, Brother Willie, sila na hari, sila papare. Yes. Yun ang punto ko. Kaya, paano nung gagawin ni KDR na 3 oras yung pasalamat? Nanghihinayang din sila doon sa kikitain. Di ba, Brother Edwin? Oo, Brother Willie. Kasi kaya ko naman po, Brother Willie, nasabi na gawin na lang 3 oras yung pasalamat. Una-una, wala namang itinuturong hiwaga si Kuya. Oo. Pangalawa, hindi naman siya pwedeng matanong. Oo. O walang ayaw open niya. forum. O ayaw niya, bawal niya. Yun ang kanyang mandato Yun ang kanyang presidential decree, Brother Willie. Bawal akong tanungin ano pang saysay para maghapon? Ngayon, kung talagang ang motibo, yung negosyo, yung mga paninda, mabili, talagang kulang yung 3 araw. At eto pa nga, di ba, meron pa nga nagpo-propose, kung nabibitin pa raw sila sa 3 araw, pwede pang gawing 4, Brother Edwin. Yan, Brother Willie, may posibilidad na yan mangyari. Kasi sila lang ngayon ng nasusunod Diba? Pag sa katwiran ni Kuya, ayaw yung sumunod. Maluwang ang pinto. Alis kayo. Pabor pa nga sa akin yun. Mas magaang intindihin ko. Diba? Ito naman kasing mga nagpo-propose, Brother Edwin, na gawin ng 4 na araw yung pasalamat. Pag naman pinag-aralan mo, chinek mo naman, Brother Edwin, ng background. Brother Edwin. Hindi naman pala nagtatrabaho. Hindi naman pala namamasukan. Mga standby, Brother Willie, no? Alam mo, Brother Willie, nabanggit mo yan, Oo. Kung ikaw yung simpleng empleyado ka lang. Ikaw daily wage lang, wala ka namang mataas na posisyon. Yung 3 araw na ikaw sunod-sunod, Brother Willie, na magpapaalam na absent. Ay, mabigat sa isang kumpanya, Brother Willie, lalo na ikaw lang. Halimbawa, factory worker ka lang. Mabigat, Brother Willie, yun. Na ikaw payagan. Oo. Unless, sundin mo yung sarili mo. Yung katwiran naman ni Kuya na di baling mawalan ng trabaho, wag lang mawalan ng Kristo. Yun ang kanilang Brother Willie. Paano? Kaya yung mga kapatid, malakas ang loob na mawalan ng trabaho. Pag naman nawalan ng trabaho, ayaw naman nilang tulungan. Hindi naman mabibigyan ng trabaho, di ba? Tama. Saan ka pa? Tapos ito pa, yung mga nabalita ako na sa abroad, inudyo ka nilang mangutang, Brother Edwin, makatulong sa iglesia. Noong nangutang yung mga miyembro at hindi makabayad at nakulong sa abroad, hindi naman tinutulungan ng mga nasa MCGI, Brother Edwin. Kasi Brother Willie, anong nangyari? Yung mga kapatid na wala na silang liquid, wala na silang cash na maitulong sa gawain, yung credit card ang naharap, Brother Willie. Yes.
Mm. Oo, yun ang ano, dahil yung credit card, medyo matagal kasi ang pagbabayad. Pero pag nag-abot-abot yung Brother Willie, doon ka na mamumroblema talaga. Oo, yun nga ang ano kaya yung mga exiter sa MCGI, talagang ano sila Brother Edwin, nung mapatunayan nila na yun palang hinaba-haba ng panahon nila na sila nasa MCGI, nagpakapagod sila, nagpakapuya, tapos lumaban ng ubusan ng pera, tapos malaman nila na hindi naman pala totoong mga mangangaral ng Diyos yung mga yan. Brother Edwin, Opo. gano'n na lang ang ang kanilang sama ng loob. Kaya nga po, Brother Willie, di ba nga po yung nabanggit ko nung nakaraan, kanyang pamilya, pinag-ipon niya para sila yung makapamasyal. Mm. Nataong nung sila bibili na ng ticket para makapamasyal, bigla nang ilangan yung gawain. Hindi. Ayun, imbis na gamitin niya sa pamilya niya at sila mag-enjoy, mag-bonding, ibinigay niya sa gawain. Ayun, bandang huli, siya ngayon ang wala. Siya ang kawawa, di ba? Oo. Puro hinagpis, pagsisisi ang ginagawa na sinasabi ngayon. Binubulalas, Brother Willie. Yan, Brother Edwin, itong ating tinatalakay na ito na 3 days SPBB, mula pa sa panahon ni Brad Eli na ipinagpapatuloy ni KDR. Na sabi ko nga, kung ang mga nakikinig sa atin, nasa Biblia pa ang kanilang pagtitiwala, Brad Edwin, sa mga nakasulat dyan. Opo. Wala naman talagang maililitaw na batayan itong si KDR. Nakamatay nga ni Brad Eli, wala na siyang nagawa na pagtatanggol dyan sa aking naging pagtutol 3 araw na pasalamat, wala ka ako yan sa Biblia. Dahil ka ako yung pinagbabatay ni Brad Eli, hindi naman pasalamat ang nakasulat, kundi 3 araw na paglalakbay sa ilang. Pag si Brad Eli naman ay nasukol, sasabihin nilang, huwag ka makialam sa amin, ito gusto namin. Ano ba ikapakialam mo? Yan si Brad Eli, ganun na lang niya ako sinagot ng pabalang, Brad Edwin. Opo, kumbaga sa makaganti lang, Brother Willie. Oo, eto si KDR, talagang hindi na to kikibo, Brad Edwin. Dahil pagka siya kumibo, talagang mapapasubo siya sa akin. Oo, tsaka talagang Brother Willie, nag-iba na ng si KDR ngayon. Iba na ang kanyang prinsipyo ngayon, Brother Willie. Ako nung makita ko yung litrato ni Sister Luz, yung video ni Sister Luz na pumapalakpak na lang at nagpapag-ibig sign na lang, Brother Edwin. Opo, nagbablog na lang siya pasingit-singit, Brother Willie. Oo, naaawa rin ako kay Sister Luz kasi alam ko sa puso ni Sister Luz hindi siya masaya, Brother Edwin. Opo, doon sa kanyang sitwasyon ngayon, Brother Willie. Oo, bilang matagal na nakasama ko rin yan at tagabasa nga kami ni Brad Eli, pagkapasalamat talagang iba ang pakiramdam namin nung araw, pagkapasalamat ng kapatiran, nakikita namin ng mga kapatid mula sa iba't ibang mga lugar. Tapos may paksa pa si Brad Eli na nung panahon na yun, maayos pa naman yung mga baksa ni Brad Eling nilalabas, tinuturo sa kapatiran. Yun, masaya ang kalooban ng mga kapatid. Kaya kahit na napagod sa maghapon, uuwi na masaya, Brad Edwin. Opo, dahil may mga nadinig na pa nila nadidinig, may natutunan. Oo. Kaya kahit pagod ang katawan, nako-compensate naman nung kanilang meron silang baon-baon pa uwi, Brother Willie. Oo, hindi kagaya nga rito sa kay KDR na, Brother Edwin. 3 araw na pasalamat, talaga napuyat ka, napagod ka, naubos ang pera mo, tapos wala ka namang natutunan. Kaya nga po, iba namang name that tune na yan, kailangan pa bang pagkasaya ng oras siya, Brother Willie? Oo, talagang kailangan lang yung mga bakanting oras, Brad Edwin. Matapalan niya, yung pantapal-tapal lang ni KDR yan. Ganun pala gusto nila, Brother Willie. Para sa kapakanan ng kapatid at convenient, di panoorin nila sa TV. Di ba?
Wala kang pupunta sa pasalamatan. Paano yung mga paninda? Oo nga pala. Yun ang Lagi mahalaga. tatamaan kasi yung pag ibinigay ni KDR ang convenience ng mga miyembro, ang tatamaan na yung negosyo. Kaya nga po. Di ba? Sabi ko nga, si Brad Eli nung buhay pa, mga satellite nga, nung maipundar, pinasara na niya, inubligan niyang magpuntahan ng mga miyembro sa pasalamatan sa Apalit, Pampanga kasi tinamaan ng negosyo. Kaya pala, Brother Wing, ngayon ko lang naalala. Kaya pala, nung araw, kahit ano sabihin ng mga kapatid dating Iglesia ni Cristo tungkol dyan sa pasalamatan, sabihin parang divisoria, ganyan. May mga duster, na nakatinda, may mga kulambo. Kaya pala hindi maipasara-sara rin, Brother Eddie. Kumikita pala doon, Brother Willie. Oo, talaga namang malaki talaga ang kinikita diyan sa mga paninda na yan, tapos sa mga pwesto pa ng mga nagtitinda. May butaw kasi doon, Brad Ed, may butaw. Doong nandiyan pa ako, 1,000 piso bawat pwesto. Tsaka anong araw, Brother Willie, lagi parang hihingi ka pa ng permiso doon sa parang kooperatiba bago ka makapwesto para tapos magbabayad ka pa. Yun nga, bibigyan ka ng permit, 1,000 bayad mo, linggo-linggo, Brad Edwin. Linggo-linggo pala yun, hindi pala... Linggo-linggo yun, linggo-linggo. Kaya kung 4 na linggo, nagtinda ka, 4,000 piso yun. Sa isang may pwesto, Brad Edwin. Ako, maliwanag na pera talaga yung Brother Willie. Oo, kaya yung the legacy continues na sinasabi ni KDR. Sa aspeto ng negosyo, yun ang kanyang ipinagpatuloy, Brad Edwin. So, Brother Willie, kung paano, pagkakitaan ng mga miyembro. Oo. Yun, sana itong ating pinag-uusapang ito, Brad Edwin, makatawag pansin sa mga nandyan kung ano yung naumpisahan pa sa panahon ni Brad Eli na pasalamat. Pasalamat ng kapatiran, pasalamat ng buong kapatiran. Ngayon SPBB, Special Pasalamat ng Buong Bayan. Nagpalit-palit lang ng pangalan, Brad Edwin, pero yung pa rin yun. Ano kaya special doon, Brother Willie? Ba't tinawag na special? Hindi ko alam kung siopaw yan o ano special dyan. Kasi ang alam ko lang, Brother Willie, special na ibinibili nung araw ng ating mami, espasol Sa atin charon. Lalo nga itong panahon ni KDR na yung mga miyembro, Brad Edwin, sabi nila, wala man lang ikang pagsasaalang-alang si KDR. Napakahaba ng paksa. Tapos kami uuwi, sasakay pa kami ng bangka. Ang iba sa amin maglalakad dahil wala ng sasakyan. Brad Edwin. Ano nga po, di ba, Brother Willie, merong nakarating sa atin na ulat. Yung kapatid, madaling araw lang nauwi, galing sa Samad. Nabugbog yata o nasa ganun. Oo, may nabugbog, may nasaksak. Tapos magtuturo ng pag-ibig si KDR. Kung yung pag-ibig na tinuturo niya, naunawaan niya, bakit naaatim niya na mag-dismiss ng ganoon na gabi na, this oras ng gabi, tapos yung mga miyembro maglalakad lang pa uwi, wala namang masakyan na. Asan ang pag-ibig doon, Brad Edwin? Tama, Brother Willie. Kasi kung Brother Willie, isang ama, isang ina, na ikaw alam mo meron kang anak na iwanan sa bahay mo. Pagtunto ng mga alas 8, alas 9 ng gabi, wala ka pa sa bahay mo, napakiramdam mo na. Oo. Palibasa, hindi naman kasi sila ganun at hindi naman nila alam yung ganung pakiramdam. Kaya lang sa kanila, todo pasa lang, brother. Oo, yun nga sinasabi natin yung pag-ibig na tinuturo ni KDR, kung talagang naiintindihan niya yon, dapat yung kapakanan ng mga miyembro naiisip din niya, Brad Edwin. Tama, yung kapakanan ng nakararami, brother. Oo, si KDR, paano niya iisipin na yung mga miyembro maglalakad lang ng
pauwi. Tapos yung iba sumasakay lang ng bangka. No? Si KDR hindi naman niya kailangang maglakad. Nandun lang siya. Di ba? Tama po. Yung mga anak niya, kasama niya. Samantalang ito mga dumalo, iniwan yung mga anak sa kanilang mga bahay. Di ba? Opo. Tsaka, syempre, ang isip ng Brother Willie, bagamat nasa pasalamatan niya, yung kayang mga anak kong iniwanan sa bahay, nagtanghalian na, naghapunan na. Brother Willie. May nagtatanong dito, si John Paul, naniniwala ka po ba na minsang naging totoo ang iglesyang ipinangaral ni Best noon? Ako po naniniwala na yung mga tinuro ni Brad Eli na nasa Biblia, mga aral po yan ng Diyos, hindi kay Brad Eli yun. Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, wag kasi nating ibigay ang kredito kay Brad Eli para wag tayong ma-attach kay Brad Eli, wag tayong mapako kay Brad Eli. Kaya yung ibang mga miyembro hindi mabitawan si Brad Eli kasi ang sinasabi mula nung maanib ika ako sa iglesia binago ni Brad Eli buhay ko. Yung mga tinuro ni Brad Eli sa akin napabuti ako. Ang kredito kasi ay ibinigay nila kay Brad Eli. Ang nakita nila, si Brad Eli, hindi yung may-ari noong turo, nung aral, Brad Edwin. Tama, Brother Willie. Tsaka isang napansin ko dyan, Brother Willie, mas binibigyan nila ng timbang yung salita ni Brother Eli kaysa doon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Oo. Ang nangyari kasi sa mga fanatics, doon sila sa sugo nag-focus Hindi doon sa nagsugo, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Kaya si Jesus Christ, yun ang nabaliwala Si Jesus Christ sa MCGI, parang ganito lang yan. Sa pelikula, kailangan ng stuntman, Brother Edwin. Tama po. Hindi kaya ni Brad Eli, hindi kaya ni KDR magpapako sa krus. Kaya tinawag si Jesus Christ para magpapako sa krus bilang stuntman. Opo. Pero ang bida, si Brad Eli, si KDR. Tama. Naloko na. Ang nangyari, Brother Willie, si Jesus Christ ang nagpakahirap. Si Jesus Christ ang tumubos ng ating kasalanan. Pero pagdating sa kredito, kami yan. Ang nangyari, si Jesus Christ ang naging extra. Opo, sila ang naging bida. Ang bida naman itong si Brad Ellis, itong si KDR. Kaya ang labas sa mga miyembro, panatiko sila. Tama po. Ako, nanggaling sa MCGI, bakit ako napasama doon? Kasi hindi dahil ako ay panatiko kay Brad Eli. Hindi dahil ako kay Brad Eli sumandal, no? Opo. Sa aral ako ng Panginoon na hikayat. Dapat po ganyan talaga, Brother Willie. Ngayon, noong nakita ko na yung aral na tinuturo ni Brad Eli, kung saan ako nahikayat, si Brad Eli mismo lumilihis na. Sumasalangot na, doon ako bumitaw. Tama po. Tingnan nyo, di ba? Si Brad Eli, sa doktrina, ang tinuro, bawal magbenta ng alak, bawal uminom ng alak, di ba? Opo. Tapos nung siya pumanaw, saka ngayon nabisto na, si Brad Eli pala nagpatayo ng nightclub sa Brazil, Area 52. Nagbenta pa ng alak, Brad Edwin. Opo, hanggang ngayon, Brother Willie, walang paliwanag kung yun ba, ano ba talaga ang pangyayari diyan? Oo, yun. Yun ang sinasabi ko na si Brad Eli mismo, yung tinuro niya na aral ng Diyos, hindi niya pinamuhay yon at hindi siya nanatili doon, Brad Edwin. Opo, hindi niya napagtagumpayang masunod lahat yung kanyang itinuturo, brother.
Maaari po bang inalis sa MCGI ang katotohanang aral at nailipat po sa inyo? Salamat po ulit sa sagot. Ganito yan. Ang Diyos tumitingin sa puso, kapatid. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao. Ngayon, may nakita ang Diyos sa puso ni Brad Eli, may nakita ang Diyos sa puso ko. Oo. Kaya si Brother Billy mayroon pang natutunan na higit sa mga naituro ni Brad Eli, dahil ang Diyos po ang nagturo sa akin, ang Amen. Holy Spirit. Amen. Yun ang aking yun ang aking nakita dyan. Si Brad Eli, ang paglingon ko kay Brad Eli bilang naging tagapagturo ko sa Biblia. Yung kumbaga, yung fundamental, yung mga basic sa Bible na ituro sa akin ni Brad Eli yun. Tama po. Yung mga aklat ng Biblia, makabisado ko yung mga talata ng Biblia, yon. Doon si Brad Eli naging instrumento para ako magkaroon ng kaalaman sa Biblia. Pero yung maunawaan, yung nandyan sa Biblia, hindi ko kay Brad Eli ibibigay ang kredito. Sa Diyos po dapat ibigay ang kredito. Ayan, sabi ni John Paul, masakit pa din po kasi sa akin ang nangyayari ngayon sa iglesia, hirap tanggapin. Alam nyo kapatid na John Paul, siguro po yung naging aking karanasan sa MCGI na ako mismo ay nakasama ni Brad Eli. Personal niyang nakasama. Tapos nakita ko si Brad Eli mismo lumilihis noong 2009. Masakit din sa akin yun. Kaya lang si Brad Eli may ugali. Hindi siya pwedeng turuan. Hindi siya pwedeng, hindi siya makikinig sa mas bata sa kanya, Brad Edwin. Opo. Hindi siya pwedeng manduhan, Brother Willie. Oo. Kaya sabi ko, wala akong magagawa kundi bumitaw sa MCGI dahil nakita ko si Brad Eli, ganun lalo nung nasa abroad na siya, hindi na siya tumatanggap ng pagsasalita. Oo, at lalo't ako'y ginawa na ng kwento ng mga galit sa akin, Brad Edwin. Opo. Kaya nung panahon na yun, talagang nagtuloy-tuloy na si Brad Eli na malihis na talaga. Kasi wala nang bibig na pwede pang magsalita kay Brad Eli nung panahon na yon. Patay na mga magulang niya, patay na yung mga matatandang manggagawa na mas matanda sa kanya. Wala na siyang papakinggan, Brother Edwin. Opo, kaya kaya nagdire-diretso na siya doon sa kanyang gusto, Brother Willie. Nung araw po kasi medyo pigil May po napipigilan pa siya. Oo. Dahil nandiyan na magulang niya, nandiyan na mga matatandang manggagawa, nandiyan yung best friend niya, si Brad Boy Di Malanta. May mga bibigyan para pagsalitaan si Brad Eli. Nung mawawala na sila, ala na, si Brad Eli hindi na talaga pwede pang mapagsalitaan ng iba. Opo. Ang pinapakinggan na lang niya yung mga pamangkin niya, ganyan, yung mga kabag-anak niya. Saka yung mga malalapit sa kanya na mga sipsip na yung sila Efren, yan, sila Resty na yan, yung mga sip-sip kay Brad Eli yan Mga bolero. Yan sila Mel. Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, yung ating orasan kailangan tayong tayo pala magdadalawang oras na, Brad Edwin. Opo, yung ating pong orasan kumakaway na, Brother Willie. Oo, yung ating mga kasama rito, kung meron kayong prayer request, pwede po nating bigyan po ng pagkakataon ang inyong mga prayer request. Ibigay nyo po yung pangalan ng tao na may sakit. Kung ano po sakit karamdaman ng tao na kailangan po na maipag-pray. Meron lang ako ritong prayer request, Brother Edwin, na pinadala sa aking messenger. Opo. Sige po. Babasahin ko yung prayer request na ito. Ito ay galing, ayan, Brother Willie Santiago, ako po ay nanonood ng programa niyong Mabuting Daan. Ako po ay humihiling ng prayers sa aking lola na si Elizabeth Duelas, 70 years old.
Meron po kasi siyang bukol sa ovary. At meron po itong tsansa na maging cancer. Naway hindi po sana mangyari. Naka-schedule po siya sa July 14, operasyon po niya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng magagandang salita ng Diyos sa aming mga nakikinig sa inyo. Naway lalo po tayong dumami at malinawagan sa mga hindi pa nakakakilala sa aral ng Panginoon. Marami pong salamat at sa Diyos Ama, sa Panginoong Diyos na si Jesus Christ at sa Holy Spirit. Salamat, Brother Willie. Ito po, prayer request po para kay Elizabeth Duelas na mayroon pong bukol sa ovary. Sige po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, bukol sa ovary, inuutusang malusaw, mawala sa katawan ni Elizabeth Duelas. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa ovary at buong katawan ni Elizabeth Duelas. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Umuulan ba? May umuulan po rito sa aking lugar. Sana naman ay maayos pa rin ang ating connection. Diyan po sa ating mga kasama dito po sa ating programa. Kay Robert Jampol, big wound on left foot due to diabetes. Dialysis 3 times a week. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Sugat sa kaliwang paa ay inuutosang maghilom kay Robert Jampol. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, diabetes, mataas na blood sugar ay inuutosang mawala. Inuutosang maging normal ang blood sugar sa katawan ni Robert Jampol. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman po kay Corazon Yusod na mayroon pong UTI, pag-pray po natin sa pangalan ni Jesus, UTI, inuutusang mawala sa katawan ni Corazon Yusod. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Corazon Yusod. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung ating mga kasama sa Facebook at YouTube. Sumabay po kayong magtaas ng inyong mga kanang kamay at utusan po natin ang mga sakit karamdaman na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan po, makikibalita po tayo sa ating mga pinag-pray sa programa, sa mga sumabay po sa ating commanding prayer. Kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus, instant healing, gradual healing po ang ating tinanggap, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng short video testimony. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ayan. At tayo ba'y magsalita na ng pagpapaalam. Tayo ay mamaalam na sa ating mga nakasama ngayong gabi. Mag-aalas 11 na rin, Brother Edwin. Opo, Kapatid Willie. Sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, salamat po sa inyong oras at sa inyong mga pagkakataon po na tayo po ngayong gabi ay makapag-usap, makapagkwentuhan at magkaroon ng talakayan. Naway naging
mabunga po itong ating ginawang pagtalakay dito po sa ating tinalakay na 3 araw na pasalamat. Wala po yan sa Biblia, mga kapatid. Kaya yan po ay hindi natin dapat pagpatuloy. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating Brother Willie. Ayan, bago po tayo tuluyang magtapos sa programa natin, ay inaanyayahan natin ang ating mga kasama para sa isang panalangin ng pagpapasalamat at pagtatagubay din sa ating Panginoon para po sa buong gabi na ito, buong magdamag na tayo po'y matutulog, tayo po ay ingatan ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Jesus, salamat po Ama sa buong maghapon, sa mga biyaya, pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat Aba sa iyong mga pag-iingat, pagliligtas mo po sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa mabuting pagkakataon Ama na ipinagkaloob mo na sa gabing ito, muli kaming makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, patawarin mo po ang lahat ng aming mga kasalanan, gaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Amang banal, sa gabi pong ito, ipagkaloob mo po sa amin ang mapayapa, mahimbing at ligtas na pagtulog. Hanggang sa araw po ng bukas, Ama, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataong kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Ama, alalahanin mo po ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak po namin, na nakinig ng pangangaral ng iyong mga banal na salita. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Ipagkaloob mo po, Ama, na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Aba, sila po'y matawag mo at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Magpadala ka pa, Ama, ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, ang lahat ng aming mga problema sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin. Ikaw na po ang magbigay ng mga solusyon sa mga problema na aming pinagdaraanan sa buhay na ito. Amang banal, sumasampalataya kami ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po, Holy Spirit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong gabi. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong mga suporta, sa inyong mga pagmamalasakit. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa inyong lahat.